May kasalanan ako, don't ever follow, di ba? Sorry Dubai. Habibi, sorry, hindi ko rin alam. Jeez. Finding Nemo, manifesting a villa, beach villa. Pag kumakain ka dito, parang bumabalik ka sa Pilipinas. May kwento lang ako, merong parang medyo weird na experience na naranasan ko. Hi guys! Welcome back to my channel. So it's another day dito sa Dubai, UAE. And for today guys, we will visit naman the beaches of Dubai. Yes guys, hindi lang disyerto ang Dubai, hindi lang siya city-city, meron din siya mga beaches, no? So punta tayo sa Palm Jumeirah. And then, if may time pa, i-visit na rin natin yung Marina, Dubai, no? So, yung outfit natin yun para magja-jogging lang. Pakita ko sa inyo. This is our fit for today. Para lang tayo magja-jogging with high socks, shorts, and this. Ay, pwede kaya ito dun? Pag pumasok tayo sa Palm Jumeirah, magbabaon na lang ako ng isang manipis na pantalon, baka lang bawal, and isang extra shirt, baka lang pagpawisan tayo dahil magbi-beach tayo. But let's go! Dubai! Pupunta tayo sa lobby ng ating hotel. Super favorite ko talaga yung area na to. No? Yan, may mga areas pa dito for meetings. Ayun, ang daming tao. Nagme-meeting sila, no? Kung gusto niyo mag-work from Dubai, no? I recommend this hotel. It's called Rove Expo City. Of course, you can use my discount codes for hotels sa Klook, Marvin, sa Mako, Klook, and for Agoda, Marvin, Agoda, capital letters lahat. Marami palang nag-work na, oh. Ginagawa siyang work from home setup ng mga western, no? Mostly mga western. Wala ka masyadong nakikitang Asian dito sa Dubai, sa Rove. But yung mga western, ginagawa nilang workstation. So kung gusto niyo kung magbabakasyon kayo, may trabaho kayo, mabilis yung wifi. Mas mabilis yung wifi dito kaysa sa una kong hotel, sa may Ibis One Central. Dito kahit nasa room ako, kahit nasa loob ako ng room, mabilis, nakakapag-transfer ako ng files. So yeah, I recommend that hotel. Lakad lang tayo ulit sa train station, Expo 2020 station. Tahimik lang dito sa umaga pero pag gabi may mga ilaw-ilaw. So kung gusto niyo magbisita dito, I recommend gabi kayo magpunta. Maraming mga flags dyan sa likod ko. Kasi nga naging Expo 2020 spot to before. Ang init na. 30 kasi. 30 degrees na guys. It's February 19. But during this time of the day, 30 degrees na siya. Para ka nang nasa Pilipinas. So okay na itong suot ko. Kasi ang mga dala ko dito mga jacket. Kasi akala ko may mga 18 degrees. Well, minsan naman kapag gabi. Pero pag naglalakad ka sa umaga, mainit na pala. Okay, we're back guys dito sa futuristic train station, no? Expo 2020. Kano pa bang laman ng pera na? 24. Okay. So, I'm still using my Knoll card. Magagamit nyo rin ito sa bus, no? Nagamit ko kahapon, nag-bus tayo. Ang pinaload ko is 50. Kaso may laman pa tong 18. So, 68. Ngayon, 24 pa. Oo nga, no? Paload muna kayo ng mga 50, ganun. 50 dirham. Parang hindi nyo naman siguro mauubos. Kung mga 1 week lang kayo, baka kasya na yun for 1 week nyo dito. So guys, nakarating tayo dito sa Shoba Realty, no? Sa red line lang. Ito naman yung famous na line dito sa Dubai. Super madali lang yung train dito sa Dubai. Sige, explain ko sa inyo ng para mas mag-gets nyo. Itong red line, ito yung usually na ginagamit ko. Parang everyday. Everyday is this red line. Hindi ko pa nagagamit itong green line. So, hindi ko na muna siya i-discuss. Pero, ayan, may mga ibang daanan dyan. Usually, itong red lang. From the airport, ayan, Terminal 1, airport, ito. Sa Deira, sa City Center, Financial Center, ayan, hanggang sa Expo. Dito ako sa Expo, no? Pag pupunta kayo sa Jumeirah Beach, dito muna kayo sa red line. Tapos, dalawa yung option nyo. Pwede kayong bumaba sa DMCC Station or Shoba Realty. So, pag itong dalawa, pag bumaba kayo, transfer kayo sa tram, itong orange line. Ito yung orange line. Ito yung pagta-transferan papunta sa Jumeirah Beach. Ito na yung Palm Jumeirah, no? Yung parang palm tree na beach. So, ito yung papuntahan natin. Tsaka yung beachfront na to. Nandito na tayo sa red line. Transfer lang tayo sa tram nila, sa orange line. Let's go! Huwag kayong kabahan sa train line ng Dubai. Madali lang. Yung red line lang yung madalas. Isang line lang yun. Tapos wala naman dito mga underground, no? Ito lang. From the station, bababa ka lang, yun na yun. Ito na yung ground. Tapos transfer ka lang sa tram. So, madali lang. Kayang-kaya nyo, guys. So, nag-exit na ako dito, guys. Ang binayaran ko is 7.5 dirham.
So mga 100 plus pesos. Dito ba ako to transfer? Tapos every time na lalabas kayo sa station, lagi silang may mga ganito, parang overpass, ayun o. So I think lilipat, ayun yating tram. Ay, oo nga. Andun na yung tram mo. So makikita nyo merong tram station dito. May nakita kong tram, ayun. Hindi ko na naabutan. Saan ba yun? No, nakaalis na. Pero ayan yung tram. So ayan, lalakad ka lang dyan. And na-appreciate ko dito yung laging merong bubong. Especially kung summer kayo magpunta. Ngayon nga medyo hindi pa siya, kaya pa yung init. Pag magpunta kayo ng summer, minsan daw 40 degrees, 40 plus degrees. So, super init, no? So maganda na meron silang mga ganito. Para yung from train station na main station yung red line. Transfer lang tayo to the tram line. Di pa ako kumakain ng oras. Tapos lagi din, pansin ko lagi may walk-a-lator. Kahit saan ako mag-exit. That's Dubai, guys. Habibi, come to Dubai. Bye, bye. Tapos magbasa-basa lang kayo. May maliit na sulat na tram. Tapos may arrow sa left. So, lakad tayo dito. Ito na yata. Stations 1 to 4. Ay, wait lang. Check ko nga sa Google. So guys, ito yung mga tram stations, no? So, nandito tayo ngayon sa Dubai Marina. Ayan. Tapos, bababa tayo sa Jumeirah Beach 2. Ito. Jumeirah Beach 2. Pero yun yung ibang other stations nila. Ito na rin pala yung Dubai Marina Mall sa number 4. Sige, after Palm Jumeirah, pwede tayo magpunta ng Dubai Marina Mall. So, ganyan yung itsura ng tram. Antay lang tayo sa next. Okay guys, nakasakay na tayo sa tram, no? Ang cute din pala ng tram. Yan. So, kita. Ayun, yun sa taas, yun yung train. Yan. Yan yung red line na train. Tapos ito yung tram. Nasa baba. Cute din ng upuan nila, oh. Actually, hindi ko alam kung paano magbabayad dito kasi yung NOL card ko, wala namang pag-tap kung saan ako magta-tap ng card. Pag exit ko sa red line, dumiretso ako dito sa tram, wala namang tapan ng card. I'm not sure kung saan nagbabayad eh. Kasi hindi pala ako nagbayad. Ayan, ito na yata may mga bodies of water na dito. Baka malapit na tayo. Wala, yung pag-tap pala guys, nasa labas. Ito oh. Guys, may kasalanan ako. Don't ever follow, di ba? Sorry, hindi ko naman intensyon na gawin. It's just that hindi ko talaga alam. Actually, hindi ko alam kung paano magbabayad dito kasi yung NOL card ko, wala namang pag-tap. Wala namang pag-tap kung saan ako magta-tap ng card. Ang pag-tap pala ng tram nasa labas. Medyo hindi mo siya makikita kasi maliit lang siya. So before ka pumasok sa tram, kailangan mo muna itap yung card mo sa maliit na, may maliit na orange na thing before kayo pumasok. Huwag niyong gawin. So, ang nakapasok na kasi ako, ang ginawa ko, nag-tap out ako, hindi ako nag-tap in. Paano kaya yun? Hindi ko alam kung pagpasok ko mamaya pagkabalik ko is mag-error yung card ko. Pero, this is a lesson for you also, no? Before kayo sumakay ng tram, mag-tap muna kayo dun sa maliit na, I didn't know. Sorry Dubai. Habibi, sorry, hindi ko rin alam, hindi ko sinasadya. Bakit parang lumayo ako guys? Tignan nyo, andito ako, andun yung Palm Jumeirah. Kanina nandito ako eh. Feeling ko dapat sa nandito ako kanina, nagpunta ako dito, parang mas lumayo ako, dapat magpunta ako dun. Pwede bang bumalik ako sa tram? Pero beachfront na dito. Pero hindi siya Palm Jumeirah. Naliligaw na naman ako. Ito na naman si Ligaw King. Parang lumayo ako, B. Pwede bang bumalik ako sa pinanggalingan ko? So guys, trinay ko maglakad-lakad sa area na to. Pero lumalayo ako sa mapa. Sige, balik na lang tayo sa tram. Ayun. Mali ako ng sinakyan. Dito ako, diba, Dubai. Tapos pumunta ako dito sa Residence 2. Ang gagawin ko, babalik ulit ako dito kasi iikot naman yung tram. Iikot yung tram, tapos balik tayo dito sa Palm Jumeirah. Ito pala Palm Jumeirah. Boblocks. Sa kabilang side siya. Dito ako napunta sa kabila. Tara, balik tayo. So, ayan, malalaman natin kung
anong mangyayari. Itatap ulit natin yung null card. Hindi ko alam kung anong mangyayari dito. Kung matcha-charge ba ako ng ano or what. Pagpasok nyo, no, makikita nyo yung ito. Medyo hindi kasi siya masyadong kita. Basta before kayo pumasok ng train, ito yung train station, no. Itap nyo muna siya dito sa gilid. Ayan. Okay guys, finally nasa Palm Jumeirah na tayo. Mag-check out tayo ulit. 7, okay. Nagkaroon ng parang random checking doon sa tram. Buti nilang Pilipino. Buti nilang Pilipino yung nag-check ng ito. Chine-check nila yung null card. Tapos in-explain ko yung nangyari kay ate na ayun nga, hindi ako nakapag-check-in. Tapos sabi niya next time, bawal daw yun na. Kasi merong charge na I'm not sure, mataas yung charge para mga 3,000 pesos. Pero in-explain ko yung nangyari sa kanya kung bakit yung kulang ng check-in. So ayun, buti na lang talaga Pilipino. So don't make the same mistake that I did, no? Kasi kung hindi Filipino yun, baka mahirapan ako mag-explain. But since Filipina yung nag-check, buti na lang ang daming kabayan dito. Na-explain ko yung nangyari. So ayun. Tsaka dapat may card kayo, ha. Wag nyo tong, kasi pag sumakay kayo na wala kayong card, mapipenalize din kayo. Chinek ko online guys, ang penalty is 200 dirham or 3,000 pesos. Buti na lang kabayan yung nag-check. Thank you kabayan. Thank you kabayan. Medyo na-stress ako ng slide doon. Ayan, to monorail. Kasi kailangan nating mag-monorail eh. So yun yung tram station, no. Tapos naglakad lang ako papunta dito. Merong to monorail daw. Bababa tayo. Ay, aakyat pala. So ayan, ito yung mapa. Magmo-monorail tayo going to Palm Jumeirah. Kasi yung Palm Jumeirah parang nakahiwalay siya sa island, di ba? Ayan, may dagat. Tapos ayun siya. Nakahiwalay siya. Grabe, no? Parang artificial itong island na to na pupuntahan natin. Artificial lang siya. So nilagyan na lang nila ng maraming sands, maraming bato. Tapos ngayon parang sobrang ano yan, high-end area dito sa Dubai, no? So yung mga siguro milyonaryo or bilyonaryo dito sa Dubai, yung mga celebrities, meron sila mga villa doon. But sa ating mga normal na tao, we can go there nang naka-monorail, nang naka-commute. Totoo kaya to? The Palm Monorail service is temporarily suspended. Pero sige, check pa rin natin. Oh my gosh, bakit suspended? Unfortunately guys, it's temporarily suspended. So I asked the staff here. He said that they're currently doing renovation of that tram and it may take 1 month. Hindi nakisama yung timing natin. Maganda kasi yung monorail kasi pag sumakay kayo yung monorail, after 1 month pa daw nila matatapos. Sasakay kayo sa monorail, makikita nyo yung palm, yung pag ganun-ganun na island. Alam mo yun, kapag nag-skydiving din kayo sa Dubai, yung kita nyo yung parang island na parang palm tree. Pag nag-monorail kayo, makikita nyo kasi yun. Pwede naman daw mag-taxi, wala daw mga bus papunta doon. So ang sabi ni Kuya, mag-taxi na lang daw ako. Ano, taxi? Sige, mag-taxi na lang siguro. Eh, may mga taxi pala dito. Sige, mag-taxi na lang tayo guys. Going to, may sinasabi siya eh. Punta daw ako ng Palm Jumeirah Mall. Palm Jumeirah Mall. Tapos mayroon daw mga view towers doon na at least kahit sa taas daw makita natin. Tara, mag-taxi tayo. Guys, mag-taxi na lang tayo. I'm still using yung Careem. Careem yung parang ride-hailing app na dito. Although maraming mga nag-o-offer ng taxi dito, mga lumalapit-lapit. Pero, ewan ko, baka naman, hindi ko lang alam kung okay yung mga taxi dito na ganun. Pero, based sa mga experience ko sa pagsa-travel, mas okay na lang ako mag-book ng mga sa online. Mga Grab, ganun. Ito Careem, para sure na. So, mag-book na lang ako. Meron naman silang waiting area dito. Okay guys, nasa Palm Jumeirah Mall tayo. Another social mall. Siguro kain lang ako saglit guys, nagugutom na kasi ako. So guys, dito sa Palm Jumeirah Mall pala, meron ng mga restaurants na sobrang tataas. Tapos makikita mo yung Palm Jumeirah. So I think yun na lang yung gawin natin. Although, mahal. Since wala tayong choice, for the experience, itry na lang natin. So, nag-chat ako sa ChatGPT kung anong mga, ayan, sushi shamba. Kaso mga around that range daw, 4,600 to 9,200. Yung isa naman, Coco Dubai, nasa mga ganun din para mga 4 to 5,000. Yung Aura Sky Pool, mga ganun din eh. Mga 6,000 pesos.
sige, try na lang natin parang medyo luxury dining dito sa Dubai. Para makita natin. Kasi wala yung monorail eh. So wala tayong choice kundi gawin to. For the experience, let's go. Okay guys, so dami tayong problems. So itong mga nirecommend ni ChatGPT na restaurants, no? Aura Sky Pool, kailangan niya pala ng reservation, hindi daw pwedeng walk-in. Parang Filipina ngayong front desk si ate girl. Tapos sabi ko, ate baka pwedeng today? Hindi daw talaga. Parang kailangan ng 1 day in advance. Tapos yung iba naman, hindi pa sila open. Yung Coco Dubai, 8 PM pa daw sila mag-open. So, oh my gosh. I think meron ditong isang option, yung parang viewing deck. Yun na lang yung last option natin, mag-viewing deck tayo. Kain na lang ako ng anything dito sa mall. Okay? Kung gusto nyo rin ng mga Aura Sky Pool, yung parang pool, tas kita nyo yung palm, kailangan pala ng reservation. No? Kailangan nyo mag-book in advance. Ayan guys, kumain na ako dito sa parang Michelin. May nakita kasi ako doon na Michelin ramen daw. Pero parang ayoko naman mag-ramen. Pero ayan, dito sa mall, parang Japanese. Nag-Japanese sa Dubai. Yung salad. So, ito yung presyo niya. Medyo on the pricier side, no? 42 AED. Kano yun? Okay, mga 600. Around 600. Thank you. Piliin na natin yung nakakabusog. So, yung mga ramen nila, 70. Grabe, 1,200 yung ramen. Chicken wings. Okay. And guys, ito na yung ating in-order katsu curry. So, sineparate na lang nila yung curry kasi medyo maanghang daw ito ng slide. Baka kailangan ko mag-adjust. So, pinaseparate ko na lang din. And matcha milk tea. Parang may bubble tea no? So, that's our food. Let's go! Kain lang tayo kasi ang daming nangyayari na not according to our plan, no? Under construction pala yung monorail. Medyo naligaw pa tayo kanina sa tram. Tapos ngayon naman, kailangan ng reservation sa mga rooftop. Pero may isa pa akong bala. Meron ditong viewing deck. Nakita ko sa Cloak, meron palang parang view at the palm, ganun. Magbo-book na lang ako ng ticket, tapos magbo-viewing deck na lang tayo para at least makita pa rin natin yung the palm. Kain lang tayo kasi nalipasan na tayo ng lunch. Ang sarap. Actually, hindi siya super anghang, medyo lang. Cheers tayo sa curry, guys. Curry, cheers. Ay, mahulog. Ang sarap ng curry. I love it. Cheers. Hindi siya yung curry na sobrang matapang. Just the right, flavor. Just the right anghang. I love. Gusto ko siya. Hindi ko alam kung gusto ko talaga siya or nagugutom na talaga ako. Matcha. Ay, tama ba? Oh! Not sweet. Gusto ko yung pearl. Chewy. Alam mo yun, parang kaya yung gusto kong pearl. Matcha, hindi ko masyadong lasa yung matcha. More of the milk. More of the milk yung lasa ko. But I love the boba. I love the texture. Sige, ubusin ko lang ito Pero nasarapan ako. Ano ba pangalan ng restaurant nila? Mamaya, pakita ko after ko kumain. No? Pero ang sarap nito. So yun guys, nag-check na ako ito. The view at the palm. So pwede nga siya. Pwedeng today May mga time kasi na bawal ka mag-book today. Around 1,575 sa Cloak. At least meron tayong solution, di ba? Kasi may mga times talaga na kapag nagta-travel ka, yung plano mo hindi nasusunod kasi, for example, maintenance pala ng monorail and all that. But instead of like focusing on your problem, you think of a solution, di ba? Minsan kasi sisisihin pa natin yung sarili natin, like papalakihin pa natin yung problema, instead of focusing on the solution. So ako nag-check ako ng mga solution like yung mga high-end restaurant, di ba? Pero kailangan pala ng reservation. So, another solution is meron palang Cloak ticket. So, yan yung ating next solution, no? After ko kumain. So, ito yung name ng restaurant, guys, no? Konjiki Hototot. Ang hirap. Gisu. So, ang total na nabayaran ko dun sa pinakita kong food is 86 dirham, 1,350. So, medyo mahal. Pag nasa mall ka talaga, roughly mga 1,000 plus yung babayaran mo. Pero ang bait ng server I'm not sure kung anong lahi niya, Thai or Indonesian. The server was very polite. Tapos
masarap naman yung food, so okay na rin. Okay guys, tara, pasok na tayo dito sa The View at Palm Jumeirah. Medyo may line lang, pero ang ganda naman ng pipilahan. Parang may aquarium ba ito or something? Tara, lakad tayo. Let's go! Wow! Finding Nemo. Mas mahal pala kapag prime hours. Kapag before 4 p.m., 1,500 pesos lang. Pero pag pumasok ka after 4 p.m., yung medyo pa sunset na, 2,500 pesos na. Mas mahal siya ng 1,000 pesos. Pero nilaban ko na dahil sa dami ng pinagdaanan natin today. Ilaban na natin to. The outer break wall. Wow. The break wall stretches 5.3 kilometers east to west and 5 kilometers north to south. The internal palm shape stretches 3.9 kilometers east to west and 4 kilometers north to south. The break wall runs 11 kilometers and protects the inner elements of the man-made island. Sinilagyan nila ng mga buhangin nga guys. Man-made lang kasi ito. Water depth is 20 meters, while outside of the break wall, the water depth is 30 meters. Ay, merong volunteer. Hello, welcome to our interactive flooring. Please, every time that you see one of the Bluetooth screens, try to step on it, okay? Anyone can step. We're showing different information about the construction of the island. It just means Is the foundations. 7 million tons of rocks daw yung ginamit para pundasyon guys. 120 million tons of sand was brought from the ocean to Nilagyan build nila ng 70 sand. ponds in the shape of a palm. $1,500 villas, 2,500 apartments, with over 78,000 people who live on the palm. Yun, so ngayon meron ng mga Over 1 villas. million tourists and residents visit the palm each year. The palm is home to 27 hotels, including the stunning Atlantis the Palm. the most famous hotel in the island. Ito yung Atlantis the Palm. Yun dapat yung pupuntahan natin sa monorail. Tourist destinations. Man-made wonders, a technological marvel. Palm Jumeirah has become a symbol of not only Dubai's rich heritage and deep connection to the sea, but a shining beacon of ambition and innovation that can be found in the Arab world. This is the incredible story of how the island that captured the world's imagination rose from the sea. Welcome to the view at the Palm. Ang ganda ng tour na to guys kasi may kwento na may story kung paano nila ginawa, parang how yung evolution niya from 2001 to 2006 hanggang ngayon 2014, no? So makikita mo kung ano yung mga nagbago. So yun guys, finally nakapasok na tayo dito sa 52nd floor, no? So ito na ngayon the Palm na Palm Jumeirah. So ito yung mga parang palm tree na, pero hindi ko makita yung doon nga tayo sa gitna, no? Yung parang gilid lang yung nakikita natin dito. So yan guys, ito na yung Palm Jumeirah. Grabe, na paano nila nagawa tong parang isang city, may highway pala dyan na malaki sa gitna, tapos sa mga gilid ayun yung mga villas ng mga mayayaman. Ayun, oh, kita nyo yung mga meron pang bakanting lote bakanting lote dun, no? Baka may gustong bumili dyan, no? Pwede pang bahayan dun, no? Pero ayan, hindi natin makita yung mismong, kasi ayun yung parang pinakagitna, ang daming tao. So I'm just trying my best, no? So kung marami na kayong pera, bili kayo ng isang villa dito, tapos invite nyo ako, ha? Para ma-experience naman natin magkaroon ng villa dyan sa Palm Jumeirah. Grabe, paano nila nagawa to, no? Maganda tong tour kasi kinukwento nila kung paano nila ginawa, yung history ng Palm Jumeirah. I highly recommend this tour, no? Mas maintindihan nyo kung paano siya ginawa. Tapos, paano siya naging super stable, no? Kasi wala siya sa pinaka-mainland, eh.
Parang gumawa sila ng artificial island here. Pero ang stable lang, tignan, tas nakagawa sila ng mga building. Ayun mo, di ba? Itong tinutungtungan natin, nasa Palm Jumeirah, to paano nila nagawa yung mga building, tas ano yung pundasyon nila sa baba, di ba? Kasi nilagyan lang nila yan ng bato eh. So paano sila sure na matibay yung pundasyon, di ba? Doon ako nagwa-wonder. Kasi mga bahay doon. Sarap siguro magkaroon ng bahay dyan. So bale, dalawa lang yung bahay na pwede. Isang stretch, isang bahay, parang beachfront ka dito. Tapos yung likod mong bahay, beachfront niya naman yung kabila, no? Ayan guys, nakakuha ko ng spot. Wait lang. Ayan, di ba? Ito yung ganyan. Ito yung pinakagitna. Tapos may mga sanga-sanga sila doon. Ayun. Tapos ganito yung itsura ko habang kinukuha ko yung shot na yan, guys. Parang hindi kasi nakikita kasi may mga ganito eh. So, kailangan ko pong umunod sa hagdan, diba? Nailaban naman natin. Nakita nyo ba? Huh? Sige. Parang masyadong mataas na imamanifesto pero wala namang mawawala kung mangangarap tayo, di ba? I hope na one day magkaroon din tayo ng villa sa, hindi man sa Palm Jumeirah, pero sa mga beach, no? I hope in God's perfect time, Lord, pag nagkaroon ako ng villa sa may beach, babalikan ko tong video na to and na-inspire ako because of Palm Jumeirah. Na-inspire ako magkaroon ng villa sa beach, no? Hindi man sa Palm Jumeirah, Lord, kasi parang mahal naman dito. I'm not sure kung in my lifetime magkakaroon ako ng ganyang kalaking pera. But maybe kahit sa Philippines, no? Villa by the beach. Ah, okay, paikot pala to eh. Ayan, mas malinaw dito. Ayan, mas malinaw dito. Mas kita yung mga, ayan. Parang bawal pangit yung bahay, no? Ayan, oh. Ang lalaki ng mga bahay nila. Tapos merong mga hotels din pala dito, oh. May swimming pool. I-manifest natin kasi yung Paris Eiffel Tower na manifest eh. Manifesting a villa, beach villa. Ganyan, kahit ganyan, Lord. Diba? I-manifest. Gusto niyo ba? Sige, mina-manifest ko rin sa mga may gusto na viewers. Lord, ganun din daw, villa by the beach. Ang ganda, yung parang pag nai-stress ka lang sa life, tapos parang punta nga ako sa villa ko sa Boracay, or punta nga ako sa villa ko sa Batangas, or villa sa saang villa. Guys, manifesting. Habang tinitignan mo siya, mapapawaw ka na lang talaga na grabe yung masterpiece. Paano nila ito nagawa? Ay, ayun na parang Al-Arab, yung parang the only 7-star hotel in the world, the most luxurious hotel in the world. Kita mo pala from here. Ayun siya, oh. Burj Al Arab. Ayan, oh. Ito. Ayan. Tapos mayroon ding beach doon kung gusto nyo, para mas malapit kayo sa Burj Al Arab. So, andyan yung Burj Al Arab. Tapos, andito na pala yung Palm de Jumeirah. Ito naman medyo may pila din. Parang lahat naman ng mga attractions sa Dubai may pila. But what I love about this, kasi habang nakapila ka, merong story. Parang hindi ko masyadong nararamdaman yung pila kasi merong mga kinukwento nila kung paano nangyari, ginawa yung Palm Jumeirah, paano siya nabuo. So parang mas hindi ko nararamdaman yung time, no? Bumaba na tayo from the view at Palm Jumeirah. Nandito na ulit tayo sa mall, Palm Jumeirah Mall. Social lang to na mall na parang mga luxury brands din. Mas tahimik siya kesa sa other malls. So ang next na pupuntahan natin guys is Al Riga Night Market. So sikat daw tong night market na to sa mga Pinoy. Kapag di ko nga alam to eh, nirecommend lang ng mga friends ko. Pag pupunta ka daw doon para kasi nasa Pilipinas kasi nandun yung mga Pilipino. Tapos nagsabi rin kasi ako sa mga kabayan natin dito sa Dubai na makikipagkita ako sa kanila tomorrow night doon sa Al Riga Night Market. So pupunta na ako tonight para malaman ko na kung paano pumunta doon, makita ko na yung place, baka maligaw ako bukas. So ngayon pupunta na tayo doon. Siguro doon na lang din ako mag-dinner sa night market. Chill muna tayo sa mall dito. So guys, papunta sa Al Riga Night Market. Merong train station na called Al Riga sa Red Line. However, nandito kasi tayo sa Palm Jumeirah, di ba medyo nakahiwalay siya sa mainland. Tapos hindi gumagana yung monorail. So magta-taxi muna tayo to the nearest train station. Karim pa rin. Booking lang ako ng taxi going to the nearest train station sa Red Line.
Tapos pag nandun na tayo sa red line, mag-train na tayo going to Al Riga Night Market. Ang social lang ng mall na to kasi yung antayan mo ng taxi ganito. Tapos andyan yung dadating yung mga taxi, ganyan. Di ba? Minsan ayaw gumana ng Hala Taxi. Yung Hala Taxi yun yung mas mura. Kaya magko 5 minutes na walang nag-accept. Binabago ko siya. Ginagawa ko siyang yung comfort or parang yung mas magaganda. Medyo mas mahal ng konti pero pwede na rin. Mas mahal ng 5 to 10 dirham. Pero sige, okay na yan. So yun guys, medyo mahal ang taxi dito. Kasi nga, pag yung normal na taxi, medyo mahirap makabook kasi rush hour. So ang binubook ko yung mas maganda, yung comfort. So ang binayaran ko is 40 dirham which is 630 pesos. Ang kanina papunta ko dun kanina 30 dirham sa mga for almost 500 pesos. So nagta-taxi lang ako going to train, yung malapit lang na train station kasi kung buong ride ita-taxi ko, 'di ba? Masyadong mahal. So nagpunta lang tayo dito sa pinakamalapit na train, tas magno-null card ulit tayo. Ti-train tayo kasi ito mga 7 lang, 7.5 dirham lang. So makakatipid tayo kaysa i-taxi natin sa traffic pa. Dito sa Dubai may traffic na rin, no? Pag mga rush hour nagta-traffic, so mas baka mahal yung taxi. So dito lang tayo sa train station. So ayan, ito yung pinakamalapit na station sa doon sa Palm Jumeirah. So Al Faram Exchange. Tapos bababa tayo sa Al Riga. Ito Burj Khalifa, napuntahan na natin yan. Emirates Tower, Financial Center, World Trade Center, dati kong hotel. Dito tayo sa Al Riga 17. Diyan tayo bababa. Let's go. So guys, nakarating na tayo sa Al Riga Station. Dalawa pala yung street market. Merong west tsaka east. Hindi ko alam kung saan ba yung tama dito. Explore na lang natin both. Tapos be mind, ano lang, nawala ng English ko. Keep in mind, no? Keep in mind pag magmi-metro kayo dito sa Dubai, especially during rush hour, para siyang MRT sa Pilipinas, ganun kasiksikan, no? Yung siksikan level talaga. Doon sa may area ko sa Expo 2020, wala kasi masyadong tao doon, so hindi siya pag papunta ka doon sa may Expo, hindi siya siksikan. Pero pag papunta dito sa may Riga, sa may city center, parang MRT level. Pero nasanay naman ako dyan sa Pilipinas, labanan. Sige, sa east muna tayo mag-exit. Tignan natin kung anong meron sa East Night Market. Okay, so ganito pala siya. Ay, malawak nga. So merong east exit dito, may tambayan. Okay, pwede dito na mag-meet ng mga kabayan. Tapos ayan, meron silang mga different stores lang. Sa kabila yung west exit. Okay, sige. Sa east na lang siguro tayo. Hala, cash. May mga store na cash only. So, I recommend nga magdala kayo ng cash. Buti may natitira pa akong cash. So, okay. Ito yung east exit. Okay. Tapos may mga ganun palang shops na pwede kang pumasok. May mga shake, shawarma. Hello po. Hello. Fans po ako ninyo. Ay, seryoso. Gusto mo mag-hi or shy ka? Hi po. Hi. Welcome to Dubai. Yes, Napanood ko Habibi. yung vlog mo ng Kazakhstan. Tapos nung ko nakuha sa yung InDrive na app. Really? Magkakasaksan ka ba or tapos na? Hindi. Pupunta ka pa lang? Kakarating ko lang ng Dubai noong 23. So, galing ka sa Kazakhstan? Hindi, di pa. Kadating mo lang dito from Philippines? Dito ka mag-work or bakasyon work? Wow! Welcome Hello to Dubai, po. Habibi. Nakita ko na yung sarili ko sa vlog. Nice meeting you po. JC. Marvin. Yeah. Nice to meet you, JC. Okay, sige. Guys, meron din sila dito mga kakanin. Merong puto, kutsinta. Ayan o. Pulutan House. Ayan o, Tagalog, guys. Pulutan House. So, if mag-crave ka lang ng mga Filipino food, ayun, Al Riga is the key. Meron silang puto. Parang gusto ko ng puto. Puto, kutsinta. Tapos may mga kabayan tayo dito. Kung ano, pag nasa Dubai ka, parang hindi ka na masyadong maku-homesick at mag-crave ng mga Pinoy food. Kasi parang nandito naman din, no? Para makakain mo din. Ng mga ay, Greenwich. Okay. May Greenwich pero hindi yung Greenwich na kagaya nung sa Pilipinas. Greenwich Gourmet. Mga tapa-tapa. Guys, may mga restaurants lang dito. Snacks. Milk tea. Ano kayang kakainin natin? Filipino food or ano? Arabic food? Ay, gusto ko yung Al Riga. Parang ang sarap maglakad. Oh. May mga lakaran silang ganyan. Tapos dito sa east, pag pagod ka na sa east, punta ka sa west. Especially dito sa Dubai na parang mahirap maglakad. I think Al Riga, one of the best options na pwede nyong lakarin. Tapos gabi, punta kayo ng gabi. Para hindi mainit, no? Kasi hindi ko nakukumpleto yung 20k steps ko dito sa Dubai. Na-enjoy ko yung Al Riga kasi parang feeling ko makukumpleto ko yung 20k ko dito. Ang sarap maglakad kasi may mga walking area, may mga small shops,
restaurants and all. Ayan na, may mga ganito pa silang mga night markets. Pwede kayo po. Tara, pasok na tayo. Makita lang natin kung anong meron sa night market. El Cubiertos Glazed. Ayan, may mga donuts. Tapos may mga upuan din sila dito. Parang mga banchetto. May Thai food. Ayan, may mga pad thai sila doon. Inihaw. May mga inihaw sila dito, oh. 12 AED. Yung 3 peraso na yon. Gusto niyo ba mag-barbecue? May isaw. Sir, barbecue sir. May isaw, 4 sticks. Sige nga, mag-try ako mag-isaw. Sige, try tayo mag-isaw. 12 AED ang 4 sticks. Sige, isang isaw, kuya. Ano ba? Ano pang masarap niyo dito? Masarap lang sir. Yung marirecommend mo? Ano? Roasted. Roasted. Roasted chicken? Ang laki naman nun. May quarter naman. May rice tsaka chicken na siya. Sige yun, yung quarter na lang. Ano ba po? May chicken skin. Parang gusto nila. Chicken skin, siguro. Ito yung mga tinitignan ko pala, guys. Siguro chicken barbecue na pork. May ganun ba kayo? Chicken barbecue. Oo. Ay, pork sila. Pork barbecue. Ito? Ay, bawal pa rin. Sorry. Bawal pa rin pork. Sorry. My bad. Bawal. Ano to? Dessert. Oo nga. Ano yung gizzard? Balunan? Beef barbecue po. Meron ba kayo? Apo. Sige, beef barbecue. Ano pa po? Yun na. Okay na kuya. Nagda-diet nga. 39 lang po. 39. So yung sa drinks dito tayo bumili. 12 or 15 EAD lang. Tapos ayan, kabayan din yung nagtitinda. Daming kabayan dito. So guys, ito yung dinner natin. Ang dami kong binili. 4 na isaw, 2 chicken barbecue. Tapos ito parang quarter chicken with rice. Tapos meron ng kasamang tubig pala. Bumili pa ako ng mango juice or ano ba to? Basta ganoon, mango sago. So itong food na to lahat with the water, ang presyo niya is 39, no? Magkano yung 39? 39 AAD, mga 616. Pero support na lang natin sa mga kabayan din natin. Kasi maraming mga kabayan nagtatrabaho dito. So, bilhan na lang natin yung store nila. Pati itong nagbibenta ng juice, kabayan din yung nagbibenta ng juice. So, binilhan na lang din natin siya. Itong juice 15, magkano yun? 250 pesos. Oh, on the pricier side din. Pero since nasa Dubai tayo, laban na yan. Cheers tayo sa isaw, guys. Huge. Wala, lasang isaw nga. So may nag-Dubai ka para mag-isaw. Lasang isaw nga. Tapos sorry, bawal pala yung pork dito. Nalimutan ko. Although sabi naman ng kaklase ko, may mga ibang grocery na nagbebenta ng pork. Pero yung ibang grocery hindi rin sila nagbebenta ng pork. Kasi nga, Muslim country ito, no? Pero marami na kasing expats. Marami na mga foreigners dito. So yung ibang grocery nagbebenta na sila ng pork. Pero dito sa night market, parang baka bawal sa mga ganun. Open nga rin suka. Parang naalala ko yung kumakain kami minsan sa Banchetto, ganun, di ba? Sa Pilipinas. Sarap ng suka. Cheers sa chicken barbecue. Lasang Pilipinas. Ano yun? Parang kumakain ka lang sa Pilipinas. Pag nasa Dubai din kayo, pwede nyo matry Al Riga Night Market. Para kung namimiss nyo yung mga Filipino food. Ang daming Pinoy, ang daming nagtatagalog. Parang feeling mo kumakain ka lang sa night market sa Pinas. Wow. Dami kong nabiniling ulam. Ang sarap guys kasi lasang Pinas, alam mo yun. Although meron naman dito mga Indian food, yung mga Arab food, Lebanese food, ganun. Pero iba kasi yung lasang Pinoy. No? Yung parang familiar ka sa lasa. Gaya nito. Pag kumakain ka dito parang bumabalik ka sa Pilipinas. Ang sarap. I love it. So may live band din pala dito mga ganitong oras, 8:30. Tapos yung kabakanta is Pinoy, araw-gabi yung kinakanta niya. Araw-gabi na I love. Ayo, pwede. Tara, hindi pwede. Taga dito ka? Oo. Kasi mo mag-hi? Shy ka? Sige. Hi! Tara, picture tayo. Okay guys, from the east, tawid tayo sa west. Sabi ni Kabayan, yung na-meet ko, mas nag-open daw yung west, mas dumami na daw yung tao sa west. So at least na-explore natin sa east, tawid tayo dun sa west. Mas marami na raw tao dyan. So tara, lakad-lakad din tayo. Ito guys yung west area. Oo nga no, mas maraming tao dito. So feeling ko nauna mag-open yung sa east, tas ngayon
Maraming mga bagong stores dito sa West. So yung mga tao dito daw nagdadagsaan ngayon sa West. Parang may mga perya. Parang night market na may mga tinda-tinda. Hello. Tagalog dito guys, parang feeling ko nasa Pilipinas ako. Anong ba yan, kuya? No, parang ka na sa Pilipinas, yung mga nagtitinda Tagalog, yung mga bumibili Tagalog. Yan ang mga kabayan yata. Mga Pilipino nga sila. Diba, wala siyang garter. Nasa Dubai ba ako? So kung gusto mong ng Filipino vibe, dito ka. Yan yung mga tinda nila. Ay, meron din sila mga ghetto inhaler. Ay, oo nga guys, dito tingnan niyo yung mga kainan-kainan. Hi, hello! One of your subscribers. Thank you. Nice to meet you. Come to Dubai. Ayun guys, ang daming dito. Ang daming tao. So mas lively ang area dito sa West Al Riga Night Market. Ang daming tao, parang sa mga Thailand. Hi kabayan. Dalawang ulam, free soft drink. Free soft drink. Hello. 'Di ba? Puro mga Pilipino yung nagtitinda. Ang daming kabayan dito, guys. Ang lively. Parang kang nasa Pilipinas, ang sayaw. Bacolod, inasal. Saka ramdam mo talaga pag mga kabayan, no? Ang happy, no? Masaya sila lagi. Laging jolly. Ayun nga, yung kumakanta Tagalog din. Grabe, denominate na ng mga kabayan ang Dubai. Ang daming barbecue, daming isaw din dito. Yung empanada sa Ilocos, di ba? Di ba parang sa Ilocos yung ganyang empanada, yung orange. May mga champurado din dito. 12 dirham. Tawag-tawa ako kay ate. Sabi niya, sir, masarap yung bulalo namin dito, sir. Sabi ko, we. Sabi niya, yes, sir, kasing sarap mo. Baliw talaga itong mga Pilipino na to. So dito mas, pag extrovert, no? Mas maingay dito sa West. Sa East, pang introvert. Ang saya naman makakita ng Filipino community dito sa Dubai na sobrang dami talaga, no? Al Riga Night Market. Kasi mga Pinoy, talaga, no? Palaban talaga magtinda, yung jolly-jolly, ang daming mga sinasabi. Parang nasa Pilipinas ka lang. Sa Uzbekistan last time. Really? Di ba? Ay, oo, kayo ba yun? Mga taga-Dubai pala kayo. Hi! Hindi ulit kayo. Ako makikita ko yung sarili ko kay Lucha. Hello. Oo nga pala, sa Uzbekistan nagkita-kita kami. Sila pala yun, yung kumakain sa... Saan nga ba sila kumakain? Doon sa sikat na kainan ng mga... Wala, nalimutan ko yung pagkain doon sa Uzbekistan. Yung may yung kanin. Basta yun sila ngayon. Taga-Dubai pala sila. Guys, we're back here sa Expo City or Expo 2020 station dito sa malapit sa hotel. May kwento lang ako, merong parang medyo weird na experience na ranasan ko. So, from Al Riga, pauwi na ako, papunta na ako sa train, may nakasalubong ako na lalaki. Tapos nag-smile kasi yung lalaki. Hindi ko alam kung anong yung nationality. Hindi siya Indian, hindi siya Filipino. Basta yung medyo matatangos yung ilong nila. Tapos nag-smile siya. Nag-smile ako ng slight na parang, kasi nag-smile siya, ayoko na maging super snob. Tapos di pumasok na ako sa Al Riga train station dahil naiihi ako, hinanap ko muna yung CR. So nag-CR ako dun sa Al Riga station. Tapos nagulat ako, yung lalaki sumunod din siya sa CR. Tapos nag-i-smile na naman siya sa akin. So ako parang, ano ba to si kuya? So parang medyo feel na ako na parang may something weird, no? Tapos after nun, umakyat na ako sa train station, di ba? Kasi sasakay na ako sa Expo. Tapos kung saan ako, di ba may mga pinto yung train? Kung saan ako napinto na train, tayo, sumunod yung lalaki. Tapos doon din siya tumayo sa likod ko. Tapos pag ganun ko sa kanya, nag-i-smile na naman siya. Sabi ko, ano ba to si kuya? Medyo natatakot na ako kasi sunod siya ng sunod. Yung ginawa ko, pinauna ko siyang, pagdating ng train, pinauna ko siyang pumasok. So nauna siyang pumasok. Tapos nung pumasok na siya, tumakbo ako dito. Tapos dito ako sa kabila pumasok para hindi kayo magkatabi. Tapos nandun na ako. Bilis naglakad na naman siya. Naglakad siya, tapos
nandun na naman siya sa gilid ko. Sabi ko, shit, natatakot na ako, hindi na ako natutuwa. No? Tapos every time tumitingin ako sa kanya, kasi katingin siya ng tingin, nag-i-smile siya, alam mo yun, parang, ang weird. So sabi ko, ano ba to? Tapos, lalakad, tapos may lalabas na mga tao. Pag lumalabas yung mga tao, uusog ako ng konti, tapos lumalapit na naman siya. Tapos sabi ko, ano ba to? Ang ginawa ko, di ba? Hindi pa expo. Yung station doon pa lang, nung nagbukas na yung station, hindi muna ako lumabas. Tapos nung malapit na magsara yung pinto, bigla akong tumakbo. Bigla akong tumakbo para hindi niya ako masundan. So, lumabas ako ng train station kahit hindi ko pa talaga siya mismong train station. Tapos, ayun, nauna na siya doon sa train. Tapos, sumakay na lang ako sa susunod na train. Medyo, ano siya, no? Medyo, nakakatakot siya, no? Medyo not scary ako sa kanya. Akala ko nung una parang friendly lang siya. So, ayun lang, medyo ingat lang kayo. First time ko lang naman na-experience. May mga konting ganun lang, no? Sinishare ko lang, baka lang ma-experience nyo. Ayoko naman na wag sabihin na wag kayo mag-smile kapag may nakikipag-smile sa iyo. Pero wag nyo sila masyadong entertain. Baka it will give a wrong impression sa kanila. Baka isipin nila pag nag-smile back ka sa kanila, parang sinusupport mo yung kanilang gesture. Parang ganun. Baka ang interpretation nila, nagko-cooperate ka sa kanila, which is hindi naman, di ba? So, I don't know kung paano nyo siya. Wag na lang masyadong super smiley, no? Baka ma-misinterpret ng mga ibang lahi. Guys, we're back na here sa ating hotel. No? So, pahinga na muna tayo. Mag-check out na pala tayo bukas dito, no? Lilipat na tayo sa hostel. Kasi as what I've mentioned, di ba? Nag-stay tayo sa hotel, sa city center, Ibis 1 Central. Nag-stay tayo dito sa budget hotel, but I really, really love this hotel. Ito yung favorite na hotel ko so far dito sa Dubai. And then tomorrow, lilipat na tayo sa hostel. Di ba? I-experience natin lahat ng klase ng accommodation dito sa Dubai. But ayun lang naman, guys. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa pag-explore sa Palm Jumeirah, sa tram, di ba? Naligaw-ligaw pa tayo sa Al Riga Night Market. Ang daming Pinoy. So, maraming salamat sa always pagsasama sa akin. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!